Magandang araw po muli sa inyong lahat. Subukan niyo po kapag kayo'y nag-type sa Google o kaya sa YouTube, paano hindi magsawa? Alam niyo po kung anong unang-unang lalabas, dudugtungan niya ito. Paano hindi magsawa ang lalaki sa iyo? Parang ang dami po yatang pinagsasawaan ngayon, no? Pero totoo po yan. Kung meron tayong isang kahinaan, tayong mga tao, ang bilis nating magsawa. Kahit na gaano kasarap ang lechon, kung araw-araw mo namang kinakain, magsasawa ka din. Amen? Kahit na gaano kagwapo o kaganda ang iyong asawa, kung paulit-ulit naman yung galit, tampo, pagrereklamo, nakakasawa din. Amen? Kung may trabaho ka, kahit na maayos ang sahod, kung araw-araw naman, para-pareho, walang saysay, walang direksyon, hindi ka nag-grow, pagkatapos napakabuisit pa, bugnutin ng iyong mga katrabaho, nakakasawa din. Di po ba? Nung minsan, meron pong isang follower na pumunta dito sa parokya. At ang sabi po niya sa akin, Father, itong katulong namin, araw-gabi, ikaw na lang ang pinakikinggan niya sa YouTube, dun sa aming TV. Nabibingi na ako sa boses mo. Pero papicture po ako sa inyo ha, sabi niya. Gusto ko pong itulak itong follower na ito. Pero totoo naman minsan nagsasawa tayo kahit na mahalaga yung bagay. Pero ang nakakatawa, bakit dun sa kasalanan, bakit minsan sa masamang bagay, hindi tayo nagrereklamo? Bakit hindi ka nagsasawa sa inggit, sa galit, sa bisyo? Kaya nga po, napakahalagang sagutin natin ang tanong, paano hindi tayo magsawa sa mga mabubuting bagay ng ating buhay? How do we keep our fire, our joy, our enthusiasm going? Dahil alam po natin, ang madaling magsawa, madaling sumuko. Amen? Ang madaling magsawa, hindi rin magtatagumpay sa buhay. Sabi nga po, success is moving from one failure to another without losing enthusiasm. At ang sagot para hindi po magsawa ay nandito sa ating nabasang ebanghelyo, sa buhay po ni Simeon. Sabi po ng ating mabuting balita, si Simeon ay pumupunta sa templo kahit na matanda na siya. Naghihintay pa rin, hindi siya sumusuko, araw-araw nandun po siya. Hindi siya huminto, hindi siya nagsawa. Dahil may pangako ang Diyos sa kanya. Ang sabi ng Panginoon, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikita ang Kristo. Hindi po siya nagsawa. Hindi siya nawalan ng pag-asa. Ang tanong, bakit? Dahil mahal na mahal niya ang Panginoon. Hindi po pumunta si Simeon dun sa templo dahil meron siyang obligasyon. Hindi niya ginawa yon dahil trabaho niya. Hindi siya araw-araw na bumalik sa templo dahil ito ay tradisyon lang. Pumunta daw siya doon dahil mahal niya ang Diyos at mahal niya yung ginagawa niya, mahal niya ang pananalangin at pagpupuri sa Panginoon. At ito po ang unang sikreto para hindi tayo magsawa sa buhay. Remember, love what you do. Love your life. Love whatever it is in front of you. Ang tawag po ng isang pilosopo dito ay amor fati. Amor means love. Fati means faith. Para daw masiyahan ka, huwag ka maghahanap ng iba. Dahil yung nasa harap mo, yan ang tadhana mo. Yung nasa harap mo, yan ang para sa'yo. At isa lang ang dapat sabihin mo, love ko to. Ano man yan? Yang iyong asawa na binubunganga ka, para hindi ka magalit, para hindi mo siya iwan. Mahal ko to. Sabihin mo, may sakit ka. Sabihin mo, mahal ko to. Napapagod ka na sa trabaho mo. Sabihin mo, mahal ko to. Naiinis ka sa mga kasama mo, mahal ko to. Kapag wala ang pagmamahal dyan, ikaw ay mabibigatan. Di po ba? Hindi ka madaling magsawa kung mahal mo yung ginagawa mo. Ang kasabihan nga po, the man who enjoys walking walks farther than the man who enjoys the destination. Kung po ang habol mo lang ay resulta,
kung puro recognition lang, puro bunga ang iyong hinahanap, magsasawa ka talaga. Pero kung mahal mo yung anumang ginagawa mo, kahit na may pumalpak, kahit na walang nagpapasalamat, kahit na walang nakakapansin, ang ginagawa mo mismo ang gantimpala mo. Amen? If you love your work and your life and the people that surrounds you, that in itself is your reward. Ang bunga ng trabaho mo, bonus na lang yan. Ang pinakamakakapagbigay ng tuwa sa'yo ay pag pinipili mong yakapin at mahalin anuman ngayon ang nasa harapan mo ang mismong buhay mo. Amen? But secondly, so that we will not lose our enthusiasm in living. Pangalawa po, para hindi ka magsawa. Have a why. Magkaroon ka ng dahilan para mabuhay. At siguradong magpapatuloy ka kahit na gaano pa kabigat, gaano karaming pagsubok sa iyong buhay. Nagtagal daw po itong matandang si Simeon dahil meron siyang dahilan para mabuhay. May hinihintay siya eh. May dasal siya eh. May mission siya. Ikaw, ano ang panalangin mo? Ano pa ang inaasahan mo? Ano pa ang dahilan mo para magpatuloy? Kaya siguro, galit ka. Kaya siguro, nalulungkot ka. Wala ka nang pinagdadasal. Wala ka nang inaasahan. Sumuko ka na. Naging napaka-bitter mo na. Di po ba? Alam nyo, isa sa mga pinakamasipag na tao sa buong mundo ay ang mga Hapon. Magtatrabaho na yan, magtatrabaho hanggang mamatay. Napakadisiplinado po nila. Bakit? Meron silang filosofiya. May tawag sa kanilang pamumuhay. Ikigai ang tawag po nila. Ikigai, ang ibig po sabihin, reason for being. Dahilan para sa kanilang buhay. Magandang itanong yan. Magandang suriin ang ating mga loob. Bakit ka nagtatrabaho? Bakit ka lumalaban? Bakit ka nagmamahal? Bakit ka nagtsatsaga? Bakit ka nananalangin? Bakit ka nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos? Kapag ang tao wala ng dahilan, madaling magsawa, madaling mainis, madaling sumuko, at madalas nagiging perwisyo siya sa iba. Di po ba? Pero kapag ang tao, malinaw ang kanyang dahilan, nagiging masipag siya, nagiging matyaga siya, nagiging masaya siya, at mas pinagpapala pa siya ng Diyos. Tandaan niyo po, nung ginawa tayong mga tao, binigyan ng dahilan ng Diyos ang tao para sa kanyang buhay. Sabi ng Diyos kay Adan, kumaalala niyo po, ikaw ang bahala sa lahat ng aking ginawa. Paramihin mo, gawin mong mabunga. Tingnan niyo na, sa umpisa ng ating buhay, meron ng dahilan. But when you lose that reason, you lose your reason to live. When you do not have any reason, you also lose your joy to live. Bago po ako matapos sa pagpapari, hindi po alam ng ibang tao ito eh. Nagtrabaho po ako sa factory, sa paggawaan ng hotdog. Hindi ko po sinabi na ako'y nagpapari. Kasama po ito doon sa aming training para makita namin, maranasan namin, maramdaman namin ano ang pinagdadaanan ng isang simpleng manggagawa. Alam niyo po, ang trabaho sa factory, napakahirap, napakabigat. Paulit-ulit lang po ang trabaho. Wala naman po musika. Ang maririnig mo lang, ingay ng aircon, ingay ng mga nagtatrabaho. Pero, ang napansin ko po ito, lahat ng tao dun sa factory, napakasipag. Ang bilis pong kumilos. Lahat po determinado. Bakit? Kasi habang kinukumusta ko sila, nalaman ko yung kwento nito mga ibang trabahador. Meron pong isang 19 years old, buntis ang asawa. Malapit na pong mga anak nun, nag-iipon siya para sa kanyang asawa, para sa kanyang anak. Meron din po isa 40 years old, 3 po ang anak. Pinapakain, isang kahid, isang tuka lang sila. Meron pong isang 30 years old. May sakit naman po ang kanyang ama. Nagtatrabaho siya para makabili lang po ng gamot, para gumaling ang kanyang minamahal. At lahat sila may dahilan. Ako, yung dahilan ko po, nandun ako para matapos ko yung aking exposure. Gusto kong magpare kasi kung hindi ko malalampasan yung bigat ng trabaho, very physical po ang trabahong yun. Pero kung hindi ko tatapusin ang trabaho, hindi rin ako matatapos sa pagkapare. Kapag may dahilan ka, hindi ka basta-bastang susuko. Kapag may dahilan ka,
hindi ka madaling magsawa. Kapag may dahilan ka, kahit na mahirap, tutuloy ka pa rin. Di po ba? Kaya ito po ang tanong. Do you still love your life? Do you still love your work? Do you love your vocation? Do you love your relationships? Do you love your faith? Kung hindi, malaking problema yan. Tandaan niyo po, paulit-ulit ko sinasabi ito, ang problema hindi nag-uumpisa sa labas. Ang problema ay nag-uumpisa palagi sa loob. At ano ang problema? Kapag wala ka ng laman sa loob. Dahil pag walang laman ang puno, yan po ay mahina. Pag walang laman ang loob mo, lalong-lalo na sa pagmamahal, mahina ka, marupok ka, babagsak ka, tapos na. Amen? Kung nawawalan ka na ng gana, kung nawawalan ka na ng dahilan para mabuhay, tandaan niyo po, nandyan pa rin ang Diyos. Lumapit ka sa Kanya dahil ang ating Diyos ay pagmamahal at mabibigyan Kanya muli ng pag-ibig para magpatuloy ka sa iyong buhay. Remember, it is so impossible to live without love. Kaya nga po merong nagpapakamatay eh. Lalong-lalo na yung mga nagkahiwalay, sinabihan, hindi na sila mahal, nararamdaman nila, wala na nagmamahal sa kanila. Yan madalas yung mga nagpapakatiwakal. Never forget your greatest why. It is to glorify God with your life. Baka naman kapatid, nakalimutan mo na ang pinakamahalagang dahilan bakit binuhay ka ng Diyos. Yun ay para mahalin ka niya at para mahalin mo siya at magbigay ka ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Your greatest why is not to have more money, not to become more successful, not to build a house, not to buy the most beautiful car, but our greatest why is to allow God to love us, is to give glory to God every day. Habang hinahanap mo ang dahilan mo para mabuhay, sana wag mong kalimutan na ikaw ay ginawa ng Diyos. Mahal na mahal ka pa rin niya kahit na paulit-ulit kang hindi nagsasawa sa iyong pagkakasala. Yan ang why ng Diyos. Yan ang bakit ng Diyos. Hindi siya nagsasawa sa iyo. Mahal na mahal ka niya. Mga kapatid, kapag hinandog mo ang iyong buhay sa Diyos, magiging magaan ang iyong buhay, magiging makabuluhan ang iyong buhay, at magiging banal ang iyong buhay. Kung ayaw mo magsawa sa iyong buhay, muli tandaan mo, mahalin mo ang iyong ginagawa, mahalin mo ang iyong buhay. Magkaroon ka sana ng mabuting dahilan. Ang lahat ng iyong ginagawa, sana umuwi palagi sa iyong papuri at pasasalamat sa Diyos. Kahit na wala kang nararamdaman ngayon, kahit na nagsasawa ka, ang mabuting balita, hindi magsasawang mahalin ka ng Diyos, hindi magsasawang basbasan ka at pagpalain ka ng Diyos. Alay mo lang sa Diyos ang iyong buhay. Lahat ng iyong nararamdaman ngayon at makikita mo, babaguhin niya ang iyong buhay, ang iyong nararamdaman, gagawin kanyang mas masaya, mas mabuti at mas banal. Amen.